So yung unang-una para malawalhati natin ang Diyos, no? Dapat maintindihan natin na we were created to glorify God. Yan yung pinaka-importante nun eh. Kung bakit niya tayo nilikha para nga lang siya luwalhatiin siya. So sa pagkakaunawa na yan, ano man yung sitwasyong harapin natin, minsan it is not good, sometimes bad, sometimes siya ay pleasant, sometimes unpleasant, sometimes siya ay season, sometimes ay out of season, sometimes ay accepted, sometimes ay rejected. So, mananatili tayong mabubuhay ng tama. Hindi tayo gagawa ng mali kasi masasaktan siya, malulungkot siya, hindi siya malulawalhati. Eh, yun ang ibig sabihin ng Philippians 2:10, we were created for good works. So, ang tanong, gagawa lang ba tayo ng mabuti pag maganda ang nangyayari sa atin? Gagawa lang ba tayo ng mabuti pag blessed tayo? Gagawa lang ba tayo ng mabuti pag yung sinasabi sa atin puro magaganda, lagi tayong pinipraise? Gagawa lang ba tayo ng mabuti pag lagi tayong tinatanggap? So, hindi malulawalhati ang Diyos doon. So, sa bawat araw at panahon, ano man ang mangyari, because we understand we were created to glorify God, gagawa tayong mabuti. Yan naman ang ehemplo ng Lord Sabi ng 1 Peter 2:20-21, sinaktan siya, binugbog, ginawa lang masama, pero hindi nasumpungan sa bibig niya yung pangit na salita. Hindi siya nagbanta. Hindi siya nanakot. At wala siyang planong maghiganti o gumawa ng masama sa kanya. Kaya yung paggawa ng mabuti, bunga ng pag-aunawa yan, we were created to glorify God. No? Napakahalagang bagay niyan, napakagandang revelation yan. Na maintindihan natin na yun yung purpose niya Ngayon ang tanong, bakit? Yun yung pinaka-purpose niya. Kasi identify tayo sa Kanya Kaya lagi nga natin sinasabi ko, ano ang Lord, yun tayo. Kung ano ang Ama, yun ang anak. So kung gagawa tayo ng kabaliktaran sa ugali ng God the Father, lihis doon sa karakter ng God the Son, so hindi tayo identify sa Kanya. Kaya nga, ang sabi niya sa James chapter 3, napakaganda Sabi niya, ito'y patungkol sa pagkukontrol ng ating mga sarili, ng ating mga sinasabi, at higit sa lahat ng ating mga kaisa-isang tongue o lips. Sabi niya sa verse 8, but no man can tame the tongue. It is an unruly evil full of deadly poison. With it, we bless our God and Father, and with it, we curse them who have been made in the similitude or image of God. Out of the same mouth, proceeding blessing and cursing. My brethren, these things ought not to be so. Does a spring send forth fresh water and bitter from the same opening? Can a fig tree, my brethren, bear olives, or grapevine bear figs? Does no spring yields both salt water and fresh? So rito makikita natin na malungkot siya pagka ginagamit natin yung ating labi na siya ipapasalamatan natin din later on, pangit na yung sinasabi natin sa kapwa natin. Na niluluwalhati natin siya, sinasamba natin siya, pero yun, nagbabantaan na tayo, nananakot na tayo. So, ando doon na yung ating, pagsasalita na, kailangan masugatan sila. No? So, kinakailangan, kung paano tayo nagsasabi na maganda sa Diyos, kahit nasaktan tayo, kinakailangan magpigil tayo sa sarili natin at pilitin natin magsalita ng tama. Kasi ang conviction wala doon sa paghihiganti. Wala sa pagsasalita ng mali, kundi ando doon sa pagsasalita ng mahinahon at pagsasalita ng tamang salita. Doon marirealize sa mga taong gumagawa ng pangit at mali yung kasalanan nila. Kasi kahit anong sabihin nating salita, kahit tama yan, pag siya ay hindi spiritual at siya ay walang conviction, walang pagbabago. So lalo lamang magdadala siya ng pangit na pangyari at sugat sa puso ng bawat isa. Kaya napakahalaga na maunawaan natin that we were created for good works. Sa pamamagitan nito, mapapayagan natin ng Diyos na makontrol yung ating sarili. No? Kaya napakahalaga na lagi tayong may malalim na intimacy sa Diyos. Malalim yung ating prayer life, lagi tayong puno ng Holy Spirit para makontrol tayo ng Diyos. Kasi yan yung attitude ni Jesus Sa dami ng hirap na dinanas niya, kontrolado siya ng God the Holy Spirit, yung lalabas sa bibig niya, salita ng pagpapalaya. Kaya hindi mahirap pagpatawad Pag ang puso natin malinis, nabubuhay tayo sa panalangin,
At kontrolado tayo ng Diyos. Sometimes iniisip ko, no, paano kaya kung sinabi ng God the Father sa atin, ano, na, o sige, mga ano ko naman kayo, pinapatawad ko na kayo, pero ayoko nang makita kayo. So paano yun? Kasi punong-puno na ako. Sawang-sawa na ako. So, paano yun? So, pinapatawad ko na kayo, no? Kasi, pag-ibigan ko, kaya lang, ayokong marinig pangalan nyo. Ayokong makita kayo. Sasabunutan ko kayo. No? Sabihin, baka mabato ko kayo ng baso. So, basta pinatawad ko na kayo, mahal ko kayo, alam ko kayo, pero ayokong makita kayo. At hanggang nakikita ko kayo, hindi ako magpapakita sa inyo. so, paano kaya yun? So, hindi niya ginagawa. So, kinakailangan, huwag din tayong gumawa ng ganun sa kapwa natin. Minsan may nagtanong sa akin, sabi nila, ano ba yung pagpapatawad na ginawa ni Joseph? Sabi ko, hindi lang siya forgiveness, kundi total, absolute forgiveness. Kasi nung makita niya yung mga kapatid niya, imbis na magalit siya at maghiganti, awa ang nadama niya. Yung kasalanan ginawa nila, nakalimutan niya, yun ang total forgiveness. Kaya sabi niya sa mga kapatid niya in Genesis 15, the devil meant it for evil, God meant it for good. Pangit yung ginawa niyo sa akin, pero pinauna lang ako ng Diyos para ihanda ang inyong kaligtasan. Sana naintindihan ni Joseph by revelation. Na yung pangit na ginawa ng mga kapatid niya, ginamit ng Diyos para dalhin siya sa palas. Kaya minsan hindi natin maintindihan ang karunungan ng Diyos na marami siyang ginagawang kaparaanan na minsan na ayaw natin, pero kabutihan natin yun. Isang halimbawa, yung isang bilyonaryo sumakay sa kanyang pinakamagandang barko. Napakayaman niya. Kaso, bumagyo sa dagat, lumubog yung barko niya. Nung lumubog yung barko niya, patay lahat ng sakay, pati barko niya, siya lang yung naligtas. So, napadpad siya ron sa isang isla na walang tao. Abandon. Unknown island. Walang buhay doon kahit isa. So, nung siya napunta doon, anong gagawin niya ngayon? Hindi gagawa ng parang para buhayin ng sarili niya. Yung una niyang ginawa, humanap ng mga o pwedeng gawing bubong, bahay, siyempre mga dahon naman niya, yung mga ano ng nyog, so tayo siya para may tulugan siya at hindi siya maulan, hindi siya maarawan. So nung siya magising kinabukasan, sabi niya, hindi ako pwedeng mabuhay kung dito lang ako, lalabas ako, hahanap ako ng pagkain. So nakakita naman siya ng pagkain, buko, mga gabi na katanim, so tawan-tuwa siya. Kaya lang ang problema, nung babalik siya rin sa kubo niya, kumidlat ng malakas. Nasunog yung kubo. So, naging abo. So, nagalit siya ngayon sa Diyos. Sabi niya, akala ko ba pag-ibig ka? Niligtas mo ba ako rito para mamatay sa kalungkutan? Nangalang yung tirahan ko, sinulog mo pa. Nagpadala pa ng kidlat. So, galit na galit siya. So, ginawa niya, umupo sa dalampasigan, puno ng sama ng loob. Maya-maya, nakita niya, maraming barkong dumadating. Patungo sa kanya. So, nagulat siya. So, paano nalaman ng mga Coast Guard na may tao ron? So, tinanong niya yung mga Coast Guard. Sabi ng mga Coast Guard, hindi kami nagpunta rito dahil may tao. Alam namin walang tao rito, abandon tong islang to eh. Walang nakatira rito. Nagpunta kami rito kasi nakita namin may nasusunog. Kaya nag-isip kami, paano merong nasunog doon? Wala namang tao doon. So, to make the long story short, naligtas siya. So, yun yung parang ginamit na noon, pangit eh. Pero kaligtasan niya. So sa gitna ng pangit na nangyayari, magtiwala tayo sa Diyos na alam niya ang nangyayari. Kontrolado niya. At ini-expect lang sa gitna ng pangit na nangyayari, gagawa tayong mabuti para magawa niya na mabago ang sitwasyon. Hindi lang tayo, hindi lang yung taong gumawa ng pangit sa atin, kundi yung buong sitwasyon at lahat ay maapektuhan ng pagbabago. At yung pangit na gusto ni Satan, mapalitan niya ng isang bagay na maganda para maparangalan siya. Yun ang sinasabi ng Romans 8:28 that all things work together for good for those who love Him. Kaya napakahalaga na maintindihan natin na ginawa niya tayo para parangalan siya na anumang sitwasyon, kahit gaano kapangit, payagan natin kontrolin tayo ng Diyos. Magsalita tayo ng tama. Pangit na ang sinabi sa atin, pangit pa rin ang sasabihin natin. So dinagdagan natin ng pangit na bagay. Kagaya ni Pablo at ni Silas, di ba, kinulong sila, pinalo na natin kong bakal. Pwede sila magsalita ng pangit, magmura, mag-cards, maghiganti. Kasabihin ni Paul, Roman citizen ako, ipakukulong ko kayo. Kasi ginawa niyo akong masama, labag sa batas na ikulong niyo Roman citizen nang walang justisya at walang trial. Pero ang ginawa nila ni Silas, nanalangin, nagpuri sa Diyos, nakagalaw ang Diyos. Naligtas sila, naligtas yung
kasama nilang nakakulong, naligtas yung nagkulong, at pati yung pamilya na nagkulong. So maraming nagagawa ang Diyos pag pinapayagan natin siyang gumalaw. Hindi naman niya kinukonsinti yung maling ginawa sa atin Ang sinasabi niya, patuloy kayong gumawa ng mabuti para maparangalan ako. Upang makagalaw ako. O bago ko yung pangyayari. So paano natin gagawin na i-overcome ang sitwasyon at pangit na bagay sa buhay natin? Ito, yung Psalm 34. Yung Psalm 34. Nung sabi niya rito, verse 1, I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. So ito, sabi ng psalmist, pupurihin ko ang Diyos sa lahat ng panahon, sa lahat ng sitwasyon. Yung pasasalamat para sa Kanya, laging nasa labi ko. Hindi naman sinabi rito na pupurihin niya lang ang Diyos pag maganda nangyayari sa Kanya. Pag bless na bless siya. At pag pangit na, malungkot na siya, masama ang loob niya, kung ano na nalabas sa bibig niya. Kundi sa bawat panahon, I will bless the Lord at all times. Sa bawat panahon, good or bad, no? Season or out of season, accepted or rejected, no? Pleasant or unpleasant, we have to bless the Lord. Meron nga akong isang kaklase noon nasunog yung bahay nila. So sabi ng mga kaklase namin, bakit ang saya-saya mo, nasunog yung bahay mo? Sabi niya ko kayo malulungkot, yung bahay ba namin, babalik. Abo na yun Wala na akong magagawa doon. Bakit dadagdagan ko pa yung kalungkutan ko? Dagdagdagan ko pa yung sakit ng puso ko. Nawala na nga kami ng bahay, tapos sasama pa loob ko. Malulungkot pa ako. Sabi niya, hindi matalinong pamamaraan yun. Naalala ko rin yung kwento ng isang babae. Meron siyang kongregasyon, namatay yung pamilya ng kongregasyon. So nagulat siya, yung kongregasyon niya, umatinang siya, tuwan-tuwa, nagpupuri, sumasayaw, lumulukso sa gitna, alam niyang namatayan to. Tinanong niya, sabi niya, yung iba nagluluksa, malungkot, hindi makausap, naghahanap ng comfort. Ba't ikaw, sayaw ka lang sayaw rito, puri ka lang puri, sigaw ka lang sigaw. Ang sabi niya, kung ako may malulungkot, mababalik pa ba yung buhay ng pamilya ko? Hindi na mabalik yun At saka bakit papayagan ko yung lungkot na maghari sa buhay ko? Paano ko lang magkasakit, bunga ng lungkot na yun at sama ng loob? May isang man of God, tinanong siya ng doktor, kasi 86 years old na siya Sabi ng doktor, nakakagulat ka naman, 86 ka na, wala kang sakit. Kahit minsan. Wala siyang sakit na nakita roon sa man of God. Hanggang ngayon, buhay pa ito. Siguro baka ngayon, mga 90 plus na siya. Buhay pa rin. Nagtaka siya, yung doktor. Ano sikreto mo? Sabi niya, pinili ko maging masaya kahit pangit ang pangyayari. Sabi niya, kaya pala ang lusog ng puso mo. Nung sabi ng Bible, pag yung puso natin masaya, lahat ng bahagi ng katawan natin malusog. Pag yung puso natin malungkot, apektado mata natin, apektado ulo natin, apektado tiyan natin, apektado bato natin, at apektado lahat ng bahagi ng katawan natin. Kaya yung sikreto niya, nagulat yung doktor. Sabi niya, pinili kong maging masaya sa gitna ng pangit na pangyari. Yun ang tinuro ni Jesus sa akin nung dinala niya ako sa langit. Kasi kinotap siya na habang sumasamba Sabi ng Lord sa kanya, kahit anong mangyari, pilitin mo maging mapagpasalamat. Lagi kang maging masayahin. So, in-apply niya. Wala siyang sakit, 86 Normal yung blood pressure, walang salamin, yung utak masusog, walang nararamdaman. Yung doktor nga, may nararamdaman siya, wala. So, yun ang secret niya. Kaya I will bless the Lord at all times. His praise shall continually be in my mouth. Alam niyo, isang maganda kung bakit si Joseph ang nahirang ng Diyos. Kasi si Joseph, hindi siya nagtanim ng sama ng loob. Si Joseph, yung anak ni Jacob na sinuotan niya ng coat na maganda, yung Genesis 37 na nainggit mga kapatid niya, di ba? Pinagkaisa siyang itapon sa balon. So, yun yung isang reason bakit siya nilagay na sa mataas na kalagayan. Hindi tayo makakarating sa mataas na kalagayan malibang maunawaan natin ang sinasabi ko. Marami kong kaibigan pastor at kilala mga bishop hanggang hindi sila nakaangat. Kasi hindi nila na-overcome yung sarili nila. Hindi na-overcome yung sama ng loob, yung pangit na karakter, yung attitude nila. Harang yun sa anointing. Kasi si Joseph, tender ang heart. Wala siyang sinabing pangit sa mga kapatid niya. Hindi siya nagbanta, hindi siya naghinanakit. Nung mamatay yung tatay nila, kinuha niya ang mga ito, pati mga pamangking niya, dinala niya sa Goshen. Yung buong Goshen, pinatira niya mga kapatid niya. Kaya kahit na mayroong krisis sa Egypt, ang Goshen wala. Pinoprotektahan siya ng Diyos.
dahil na sa karakter ni Joseph. Kaya mga kapatid niya, takot na takot, nag-usap-usap sila. Sabi nila, ako, paghihigantihan tayo ni Joseph kasi wala na si Papa Jacob. Walang pipigil sa kanya, baka ipakulong niya tayo at ipapatay. Pero nagulat sila, ang sabi ni Joseph, kayong matakot. Hindi ko gagawin yun. Aarugain ko kayo, pati mga anak niyo, mga pamangking ko, kukunin ko lahat. Titira ko kayo sa Goshen. So marami tayong biyayang nasasayang. Anointing, promotion, glory, pag hindi tayo nabuhay sa katotohanan ito. Kasi ang after ang Diyos, glory niya eh. Kaya si Jesus kahit sa cross, ginlorify ang God the Father. Kung nagkamalian doon na nagsalita ng pangit sa cross, walang salvation. Pati siya, hindi siya mariresurrect ng God the Father. Hindi siya mabubuhay. Walang ligtas. Pati siya, hindi ligtas. Impyerno pupuntahan niya. Kaya hanggang sa huling sandali ng buhay niya, ang pinili niya, lawalatiin ng Diyos. Magmula nung dumating siya, hanggang siya ay ipako sa cross, ang kanyang buhay, glorifying sa Diyos. Kaya manifestation ng visitasyon ng Diyos, iba-iba eh. Sinasabi ni Apostle John. Remarkable na yun doon sa Jordan River eh. Remarkable pa rin yung nasa templo siya nagtuturo in John 12:27-29. Pero ang pinakamas remarkable sa akin ng gusto, yung Luke 9:28-35. Kasi dito, bumaba ang God the Father mismo. Bumaba mismo. Doon, nagsalita lang siya from heaven eh. Dito, ang God the Father bumaba. Sa pamagitan ng sikahin na glory. Kaya pag ang buhay natin masyado ng pleasing sa Lord, yung Spirit na ibibigay ng Diyos sa atin, iba-iba. Yun yung kinakasapikan ko ngayon eh. Natuloy, ba't lang ako nakikinig ng mga kinukotap sa langit, no? Kagaya ni Kevin, 5 hours and a half siyang kinotap. Pinakita na sa kanya yung 11 years na magaganap. Lahat ng plano ni Satan, sinabi niya yung gusto ng Diyos sa church. Huwag sabihin ng church na siya yung nagsishake ng economy. Sabi niya, gawa ng Satan lahat yan. Hindi kami ng God the Father, yung mga riot na yan, yung mga gulo na yan, hindi kami may gawa niyan. Pandemic yan eh. Witchcraft yan, rebellion yan. Sabihin mo sa kanila at saka sa church, hindi namin gawa yan. Mahal namin ang tao. Kung bakit ako nakikinig dito, hindi dahil hindi ko narinig ang tinig ng Diyos. Inuunawa ko yung manifestation ng iba't ibang karanasang binibigay ng Lord. Yun yung kinakasabikan ko. Napataas. Even though meron ako, so gusto kong tingnan ano yung narating nila na iba-ibang kaparaanan. At dinala siya ng Lord doon sa langit, pinakita sa kanya yung kalsadang highway of holiness. Sabi ng Lord sa kanya, yan ang gusto ko makita sa church, lalo na babalik ako. Ninikot siya. Lagi naman siya nagpupunta ron eh. Pangkaraniwan na sa kanya yung langit. Yan din si Norbel Hayes. So yun ang reason bakit ako nakikinig. Hindi dahil ala ako revelation o kinokopya ko sila, hindi. Kundi pa paano gumalaw ang Diyos sa iba't ibang karanasang gusto niyang gawin sa mga lingkod niya. Kaya nga rito, ang God the Father mismo, bumaba siya eh. Yung doon sa dalawa, nagsalita lang siya from heaven, ang bumaba, Holy Spirit. Sa Matthew 3:13-17. Pero dito sa Luke 9:28-35, siya mismo bumaba. Siya mismo yung nanaog. So yan yung buhay na dapat nating kasabihan eh. End time na ngayon. At ang pinaka-greatest talaga rito, love. Dito na ako magtatapos. Kasi, yun yung karakter niya eh. Yan yung mark ng perfection natin eh. Dito sa Matthew 5, ito sabi niya eh. Verse 43. You have heard that it was said, ang ibig sabihin ng Old Testament ito, you shall love your neighbor and hate your enemy. Yan yung rule ng Old Testament eh. But I say to you, love your enemies. Bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. 45. That you may be sons of your Father in heaven, for He makes His sun rise on the evil and on the good, and send rain and on the unjust. 46. For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collector do the same? And if you greet your brethren only, what do you more than others? Do not even the tax collectors do so? Therefore, you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. So, hindi dito ang sinasabi niya eh. Ano ba yung mark ng perfection? Isa lang. Yung karakter ng Diyos. Ano yung karakter niya? God is love. Yan ang karakter niya eh. At ang sabi niya,
Pag tayo nabubuhay sa pag-ibig, ito ay sign o proof or evidence na anak tayo ng Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin, anak ka ng Diyos, pag puno ka ng hinanakit, ayaw mo siyang makita, sabunutan mo siya, babatuhin mo siya ng bangko, no? Hagisan mo siya ng lamesa, galit ka sa kanya, hindi mo makalimutan ginawa niya. Hindi karakter ng Diyos yun. Masakit mang sabihin, yung karakter na yan, deviation yan doon sa pinaka-karakter ng Diyos. Hindi mo nire-represent ang Diyos yan at hindi ka nagre-represent bilang anak ng Diyos. Wala siyang glory ron. Yan sabi rito, dahil siya ay love, dapat mabuhay tayo sa love. At ang sabi niya, ang mahalin natin, yung kaaway natin. Huwag lang yung gumagawa ng mabuti sa atin. Kasi yung tax collector yan eh. Yung nagbabayad ng tax, mahal nila. Yung ayaw magbayad ng tax, pinakukulong nila. Yung kaibigan nilang naniningil ng tax, kasama nila sa inuman. Yung nagagalit sa kanila, ayaw magbayad ng tax eh, binubugbog nila. Sabi ng Lord, gumawa sa mga publikano, sa mga tax collector, na namimili sila ng mamahalin. Kayo, ang mahalin nyo, yung ayaw sa inyo. Na paano natin mamahalin yung ayaw sa atin, yung nagchichismis, naninirang puri. Paano natin mamahalin yun? Sabi niya, bless those who curse you. Yung bahagi ng pag-ibig, pagpapala. Huwag pagsasalita ng pangit na, mabuggo ka na dyan, lumahayas ka, hindi kita gustong makita, mamundo ka, Sabi niya rito, pagpalain niyo sila. Meron nga isa nagtanong sabi nila, Apostol, Tatay, bakit naman yung ayaw na ayaw ko pang makita, yung pa'y nakakasalubong ko sa daan? Sabi ko, Lord yun. Lord yun. Hinandaan niya yun. Kasi gusto ng Lord na ma-deliver ka at matis mo yung sarili mo kung nabubuhay ka na sa pag-ibig. Palaging ganun yun. Bakit naman yung nagsalita sa'yo ng pangit, yung pa yung narinig mo, yung pa yung kinukwento sa harap mo, yung pa yung nakikita mo yung picture sa Facebook, so yung mga text niya pa yung nababasa mo. Lord yun. Hindi dahil sa sumasang-ayon siya sa mali, kundi inaalaw niya para i-test yung karakter mo. Saan ka na nakarating? Para malaman ngayon kung yung narinig mo, ipamuhay mo na o ipamumuhay mo pa lang. Yun yung ibig sabihin. Hindi siya aksidente. Kinuneg siya ng Diyos. Ako maraming kasong ganyan sa buhay ko Yung persecution ko noon, nagugulat ako, nakakasalubong ko sa airport. Sabi ng mga kasama ko, Tatay, yan po yung nag-persecute sa'yo, yan yung nagre-reject sa'yo sa body of Christ, bakit naman dito pa sa sa aeroplanong ito, ulubos katabi mo pa sa upuan? Sabi ko, Lord yun, para matest kung mahal ko sila at saka malaya ako. Kasi binabati ko sila Hindi nila ako binabati, nakairap sila. Pero ako bumabati. Ako bumabati at nahiya sila, ay, Apostol, diyan ka pala. So tumitigil lang sila sa paggawa ng masama. Kasi nakumbik sila. Kasi ang sabi ng Peter 3:8, pag gumagawa ka lang mabuti sa gumagawa ng masama sa yung gumagawa ng masama, ititigil nila yan. Kanya yung mga gumawa ng masama, sa na gumawa siya ng mabuti, tinigil nila yung masama. Si Paul, persecute siya Diba, pinapapatay niya yung mga alagad. Nung si Paul, kinumbik niya. Wala naman siya inako sa kay Paul, si Paul tumigil. Tapos naging spokesman niya si Paul. Dati spokesman ni Satan Dati runner ni Satan, ngayon runner niya. Dati apostol ni Satan, ngayon apostol niya na. So, yun yan Kaya ang perfection, walang iba love Yung 1 John 4:7, yung buong chapter 4 na yun, verse 7, puro love yan Pag nabubuhay ka sa pag-ibig, sa inyo na ang Diyos na nanahan sa iyo. Buhay ang Diyos sa iyo. At kahit anong gawin mo, i-honor siya ng Diyos. Ang tanong, bakit lahat ng ginawa ni Jesus in-honor ng God? Pati isang salita, yung patay, bangon, yung ketong, linis, demonyo, labas, bagyo, tigil. Ikinilagday siya ng Diyos Ang unang-unang nakita sa kanya, yung karakter ng Diyos, yung love. Yun siya Yun ang fruit of the Spirit Kaya nga siyam siya Pero ang tanong, bakit singular yung sabi? And the fruit of the Spirit, dapat fruit yan Kasi siyam yan bakit fruit lang? Kasi pag may love ka, may joy ka, may peace ka, may forgiveness ka, may meekness ka, may goodness ka, ando doon lahat sa love yan Kaya, isa na lang siya, yung siyam, pumapaloob na roon sa salitang love. O yung 8. Hindi siya separated. Kaya ang unang-unang nagsasuffer, pag di tayo nabubuhay sa love, tayo talaga. Yung blessing, natitigil yan. Nabibilanggo tayo. Yung glory, yung highest level of glory, nawawala yan. Nai-stuck yan. Ako kung bakit tumataas glory ko nung kada patawad ko, puspus ako lagi. Nararamdaman ko yung puso ko, lumalambot yung glory pataas at pakapal ng pakapal. At yung miracle na piniperform ko,
patindi ng patindi. Yung blessing na dumadating sa akin, palaki ng palaki. At yung ginagalawan kong territory, palawak ng palawak. Kung hindi ko ginawa yan, wala. Hindi tayo magiging worldwide. Kahit may tawag ako, mapipending lang yan. Hindi natin malalakaran yan. May tawag ka pero pending. Kasi nga, hindi ka na-qualified doon sa lalakaran mo. Kasi pag mataas yung tawag mo, dapat patay ka sa sarili mo. At para mamatay ka nang hindi ka naghihirap, just walk in love. Walk in love. Ano pa ba yung sign na tayo ay may pag-ibig? Yan. Binibless mo yung nag-curse sa'yo, yung nag-chismis, nagsalita, nag-text ng pangit, no? Do good to those who hate you. Gawan mo raw ng mabuti yung galit sa'yo, yung umaaway sa'yo, yung ayaw sa'yo. Gawan mong mabuti. Amen? Gawan mong mabuti. Yan ang utos ng Lord eh. Actually, kung pag-aaralan mo talaga, parang unfair eh. Kaya lang, kung nagtitiwala tayo sa Lord at mahal natin siya, susunod ka. Pag pinag-usapan natin obedience, inuutos niya to eh. Yung ayaw sa'yo, galit sa'yo, i-bless mo ko. Pag-pray mo, mahalin mo. Obedience. Ikaw susunod ka, hindi mahirap yun. Lord, may kirit yung puso ko. Aminin mo, Lord, galit ako sa Kanya. Susuko ko po ito sa'yo, patatawarin ko siya. Hil lang Diyos yan. Aminin mo lang, Lord, galit ako. Ngayon po, hindi ko po siya gustong makita. Pero susuko ko sa ito, Lord, sabi mo ito, magpapatawad ako, bibigyan ka niya ng grace. Maya't maya, gusto mo lang siyang makita, mayakap. Totoo yun. Kasi napalitan na yung heart mo eh. Aminin mo, Lord, galit ako sa Kanya, ayoko siyang makita, gusto ko siyang balibagay ng sasakyan. Gusto kong tamaan siya ng kulog at kidlat, talagang hindi mabuti ginawa niya. Isusuko ko ito sa'yo. Hindi ito sa'yo. Patawad po, Father God. Ito na to. Magpapatawad ako. Pag ginawa mo yan, pupunuin ka niya ng love. At yung ayaw mo makita, gustong-gusto mo naman ngayon kasama. Ayaw mo siyang hiwalayan. Kasi hindi tayo pwedeng humingi ng humility sa iba kung tayo walang humility. Pag humingi tayong humility sa iba, dapat tayo magbibigay din nun. Kung sila humingi sa atin ng tawad, dapat tayo maroon din tayong humingi ng tawad. Kasi hindi naman lahat na action natin tama eh. Kahit sabihin natin 99% yung pagkakamali nila, 1% meron din tayo. Akuin natin yun. Kaya nga sa mag-asawa, yung mga hiwalay na yan, sabi ko, hindi naman po pwedeng lalaki lang may kasalanan, yung babae wala. Hindi naman pwedeng babae lang may kasalanan, yung lalaki wala. So dapat pareha silang umamin, magpatawaran, para hindi sila maghiwalay. Ang nangyari kasi sa marami, ayaw na lalaki aminin may kasalanan siya, ayaw ng babae aminin may kasalanan siya. Hindi pwedeng wala eh. Bakit siguro yung lalaki ng ibang bahay, maaaring nagkulang yung babae, hindi niya inasikaso. Naghahanap yung lalaki ng kalingan niya, ng kanyang pag-aasikaso, ayaw niyang ibigay, pagod siya, palagi siyang negative, siyempre, hahanap to ng iba. So yan. Minsan lang umuwi, nasalitaan pa, o lasing ka na naman, hindi naman lasing. O, nakipagbarkada ka na naman, so negative na labas sa bibig. And bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who spitefully use you and persecute you. Pray. So pag naipapag-pray natin yung gumawa ng masama sa atin, nasa pag-ibig tayo nun. Pero pag hindi natin siya naipapag-pray, galit tayo, kailangan natin mag-repent. Nagsisi ng kasalanan. At dito na ako magtatapos, Philippians 4. Ito yung pinakahuli, para maluwalhati ang Diyos. Huwag tayong negative. Huwag tayong negative. Gusto ng Diablo, negative tayo. So, paano niya ginagawa? Nilalagay niya yung may natin ng negative. Galit siya yan. Sinabing pangit yan. Anong sabi rito ng Bible? Tignan niyo ito, ha? Philippians 4:8. Finally, ito na yung hangganan eh. Finally, brethren, whatever things are true. Yan. Inuna yung true. Anong daw pang bagay na katotohanan, whatever things are noble, kaaya-aya, sagrado, whatever things are just, matuwid. Whatever things are pure, malinis. Whatever things are lovely, kaaya-aya, napakaganda. Whatever things are of good report, meron magandang balita. If there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, think on these things. Dito nga, ang sabi, wag lang think, meditate. Mas mabigat yung sinasabi rito, wag mo lang isipin, bulay-bulayin mo. Ang bulay-bulayin daw natin yung katotohanan, banal,
malinis, matuwid, may good report, wag negative. Ngayon ang tanong, totoo nangyari yun. Huwag i-confess ng bibig mo. Paulit-ulit na lang. Kasi walang solusyon doon. Linisin mo sarili mo. Kasi maapektuhan ka nun eh. Kaya nga lagi kong sinasabi, walang kwentang manood ng balita kasi puro negative. Matatransfer sa iyo yun. Puro negative. Ito napakaganda. Lahat tayo minsan nagigilty rito eh. Pero magandang ma-remind tayo. Kasi yung negative, talagang trabaho ni Satan yan. At pag nailagay na sa thought mo, i-reject mo kaagad. Kasi walang exempted sa atin dyan. Araw-araw yan. Alam ni Satan weakness mo. Alam ni Satan yan. Alam niya kung saan ka ibabagsak, ano kahinaan mo. At yan, puro thought yan. Huwag mong entertain. At kung na-entertain mo, hingi mo ng tawad, Father God, patawad po na-entertain ko yung thought ni Satan. Para ma-release ka. Sabi, finally, ito na yung pinaka-final, maging malinis isip natin. Ito yung si Jesus, napakalinis ng isip niya kay Mary Magdalene. Niya sinabing, hindi mo na kita patatawarin o obserbahan muna kita. At pag nakita ko, nagbago ka na, saka kita patatawarin. Sabi niya, wala bang bumato sa'yo? Wala po, hindi rin kita kukondenahin. Humayo ka, huwag na magkasalang muli. Kung saan nagbago si Mary. Kaya alam niya, yung karakter ng Lord, napakaganda eh. Ito yung piniperfect niya sa atin eh. Yung mga trial testing, baliwala yan eh. Piniperfect niya tayo. At hindi niya tayo bibigyan ng sitwasyon sa buhay na hindi natin kaya. Sabi ng 1 Corinthians 13 eh, walang pagsubok sa ating dadating hindi natin kaya. At kung sobra ito sa kaya natin, bibigyan niya tayo ng kakayahan. Sasamahan niya tayo upang mapagtagumpayan natin to. So, ibig sabihin, andiyan dyan siya. Para itong agilang bata eh. So, ang ginagawa ng tatay na agila, pag gusto niyang turuan yung anak niyang agilang lumipad, kukunin niya yung batang agila doon sa nest, sa pugad. Ililipad niya ng mataas yan, na mataas yung batang agila, tapos bibitawan niya. So, yung batang agila ngayon, mapipilitan siyang lumipad. Kasi babagsak siya eh. At pag ito'y babagsak na sa ibaba, sasagipin siya ng tatay niya hanggang matuto siyang lumipad. So, ano man ang nangyayari, ano man ang sitwasyon, hindi niya pinapabayaan ng batang agila. Training niya yun. At kada lipad ng tatay na agila, binabagsak niya yung batang agila hanggang sa araw natuto na siyang lumipad. Kaya niya na yung bagyo. Diyan tayo pinapatibay ng Diyos eh. Diyan niya tayo pinapatatag. Ito yung pinaka-ano sa lahat eh. Pinaka-final na trabaho niya sa atin. Eh si Joseph, kung may karapatan maghinakit siya eh. Wala. Kasalanan ba yung managinip ka na, feeder ka? Kasalanan ba sabihin sa mga kapatid mong yuyo kung sila sa'yo, totoo naman yun. Kumbaga sa kasalanan bang magmahal at malaman ng buong mundo na nagmamahal ka? So, para sa kanya, hindi. Tapos na-persecute siya. Oh. Pero hindi siya naghinanakit. Tapos nag-iisa pa siya sa foreign land, walang kamag-anak. Dilagdagan pa yun ng lahi ng asawa ni Pontipar. Hindi biro. Pero sinustain siya ng Diyos. Ang sabi rito, ito eh. Sa lahat ng pagsubok na dinaanan ni Joseph, kasama niya ang Diyos. Hindi siya pinabayaan. In-empower siya. Alam ko yun eh, kasi yun ang nangyari sa akin eh. Sa lahat ng dinaanan ko, andyan ang Diyos eh. Kasama ko siya. Damandama ko yung pag-ibig niya, yung lakas niya, yung pagsama niya. Masyadong comfort yung naranasan ko. Kaya sabi ng 2 Corinthians 1:3 pababa eh, God is the God of comfort, our Heavenly Father. He comfort us with all kinds of comfort for us to comfort others. So kung paano niya tayo kinocomfort, ganun din tayo mag-comfort sa iba. Kaya lagi ko ang sinasabi, kung paano niya tayo minahal, ganun tayo magmahal. Kung paano niya tayo pinatawad, ganun tayo magpatawad. Yung hindi ginawa ng Diyos sa atin at hindi niya sinabi sa atin, huwag natin gawin at sabihin sa gumawa ng masama sa atin. Hindi man natin nagawa yan kaagad, tuloy lang. Magagawa natin siya. Practice will make us perfect. Ngayon lahat tayo mukod pumikit. Ama, salamat po sa kapahayagang aming narinig. Napagtibay po kami sa revelation po ng bawat isa, ang mga lalaki at babae ng Diyos. Mula po sa propetisa mo, Ama, kay Nanay Ellen, kay Rachel, kay Sheena, kay Eri, sa mga apostol mo po, Ama, o kay Susan, sa mga apostol mo po, Ama, si Rapi, si TJ, si Junjun, si Bing, si Sion, si Prince Joseph. We are so much blessed, Lord. Hayaan mo po, Ama, na ito po yung maging buhay namin. Nasa pulpito o wala sa lamesang ito,
Alam po namin, i-require mo ito yung malakaran namin. And we are willing, Lord, to do it. We submit our life to you. Mula ngayon, ibang-iba na po kami. You transform us from glory to glory. Yung po mga dating sinasabi namin pangit, hindi na po namin uulitin ito. Yung inisip namin hindi maganda, iwawaksin namin ito. At yung kirot sa puso namin ay papalitan po namin, O Diyos, ng pag-ibig, pagpapatawad. At yung ayaw namin makita, O Diyos, ikakasabihan po namin makita. Mayakap, maipadama ang pagmamahal kung paano ito pong ginawa mo sa amin. Selyahan mo po ang lahat ng revelation na narinig namin. Pagtibayin mo siya sa buhay namin, pamungahin mo po siya at malawalhati ka. And we'll never forget, Father God, we were created to glorify you. So be it, for in this world we are like our Lord Jesus Christ. We will finish your will. And everybody say, Amen. Amen.